Hoy, good morning! Happy New Year once again! Kumusta mga kababayan ko? Welcome back again dito sa Buhay Pinoy TV News and Opinions. Ito na talaga ang pinakamasaklap na parte sa sahod ng mga manggagawa. Biruin nyo, tuloy na talaga ang pagkaltas ng SSS ng 15% sa inyong mga sahod. Tataas na talaga ang premium ng inyong mga SSS, mga kababayan ko. Ano pa ba talaga ang gusto nyo, ang hinihintay nyo? Ano ba ang gusto nyo mangyari? Yung wala na kayong maiuwi sa pamilya nyo? Tapos pagdating ng araw, yung SSS nyo ay hindi nyo na makubra, hindi nyo ma-withdraw kasi ninakaw na talaga lahat. Binulsa na lahat ni Bangag Administration at saka Tambalos Luzon Company. Mga kababayan ko, magsigising kayo, gumalaw kayo. Hindi pwedeng ganyan. Nagtatrabaho po kayo para sa kabutihan, saka ikaunlad at ikabubuhay nyo para sa pamilya nyo. Hindi para sa hindi para sa mga bulsa ng mga buayang, mga hinayupak na mga yan. Ngayon, yung pinaghirapan yung pera na hinuhulog nyo sa SSS, pinapalon sa inyo. Sarili nyo pera nyo, yun nilulon nyo, tapos sa inyo, tapos babayaran nyo, may tubo. Niluloko lang kayo. Anong ibig sabihin niya? Niluloko lang kayo. Tapos, ngayon, tumaas na naman na tumaas yung premium ng ng SSS, wala pa rin kayong kibo. Ano ba naman talaga mga manggagawa, mga kapwa ko Pilipino? Kumustahin natin yung mga utak natin kung nandyan pa ba? May common sense pa ba tayo? Ops, huwag kayong magalit Huwag kayong magagalit. Totoo lang po talaga itong sinasabi ko. Ngayon, para patunayan ko sa inyo, totoo talaga itong sinasabi ko. Ito. Panuorin natin itong interview sa isang head ng Internal Affairs Office ng SSS na si Mr. Villacorta. Ayan Sir Carlo, good evening. Happy New Year. Good evening, Christian. It's a pleasure to meet you virtually. At binabati ko rin po ang lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood ng maligong bagong taon. Apo, sir, ano ba ang mahalagang anunsyo mula sa SSS ngayong bagong taon? Okay, simula po January 2025, tumaas na po ang contribution rate ng SSS. 15% na po ang contribution rate sa SSS. Ang hatian po dyan ay 10% sa employer. Dati po ay 9.5% yan. At 5% po sa employee. Dati po ay 4.5%. Tinaasan din natin ng bahagya ang tinatawag naming minimum monthly salary credit. Mula 4,000 ay naging 5,000 na. Pati din yung maximum monthly salary credit, tinaas ng bahagya to 35,000. Dati ay 30,000 Christian. Ang monthly salary credit ang basehan ng ating contributions at benefits. Okay, yun po. Salamat po sa pagpapaliwanag. Kasi po baka maraming mabigla na lang po sa atin na mga kaserbisyo natin na pagdating ng payslip mas mataas na po yung nakaltas sa kanila para po sa kanilang SSS contribution. Pero tama 'di ba sir, ito ay epekto pa rin noong Social Security Act na pinirmahan noong 2018. Ilang tranches ba to sir? Hanggang kailan ba tayo magi-increase? Opo. Thank you, Christian. Ito po ang huling tranche ng increase na nakapaloob sa Republic Act 11199 o gaya ng sabi mo, yung Social Security Act of 2018. Nag-umpisa ang unang tranche ng increase noong 2019, tapos sinundan noong 2021, noong 2023, at ngayong 2025, ito na po ang huling increase na nakapaloob sa batas na yan, Christian. Apo. So, sa isang banda, maaari nating sabihin na medyo handa na rin naman ang employers at ang mga manggagawa dito. Ayan, mga kababayan ko. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo ba napapansin? Patuloy pa rin ba kayong bulag, bingi, pipi sa mga nangyayari, sa mga pinagagawa nila? Ayan
lahat yan, yung sinasabi niya na 10% sa employer. Sino ba, siraulo ba naman si employer na hindi ikakaltas doon sa sahod nyo? Ikakaltas pa yung sa sahod nyo, tapos yung 5% na ikakaltas na ibabawas din sa mismong sahod nyo, nako, magkano na lang matitiran yung pera? Kakaltasan pa kayo ng PhilHealth. Ano ba mga kababayan ko? Mag-isip-isip po kayo, gumising kayo. Gawin nyo na ang dapat natin gawin. Ha? Kailangan na natin gumalaw. Gumawa ng aksyon para matigil na ito. Sobra po itong pang-aabuso sa mga manggagawang Pilipino. Halatang halata na saan na pupunta mga perang to. Ngayon, ang is na ang tinatarget ni Tambaloslos at saka ni BBM. Ano ngayon ang gagawin nyo? Hindi nga may paliwanag kung saan napunta yung pinagbinta nila ng gold na 129 billion pesos. Nawala. Yung Maharlika Fund, Maharlika Investment Fund, nawala. Yung flood control projects, wala. Tapos ngayon, tumaas yung budget ng National Treasury, ginawa ng 6.3 trillion. Majority niyan mapupunta sa bulsa nila. Tapos itong taon na to, hindi pa first semester ng taon na to, mangungutang na naman ng $509 million sa World Bank ang gobyerno ito. Saan mapupunta ang lahat ng kapirahan na yan? Hihintayin pa ba natin na talagang magutom tayo sa pagdating ng araw? Isipin nyo, hindi lang tayo, kundi ang mga susunod nating henerasyon, yung mga anak natin. Ano na lang mangyayari? Binawasan yung pundo sa DepEd. Pinagluloko talaga tayo. Tinaasan yung DPWH na puro naman yan mga proyektong pang ano lang. Gising mga kababayan ko. Hindi po ako dito naghahanap ng followers o subscribers. Ang nais ko lang maiparating sa inyo, katotohanan. Gumising po kayo sa katotohanan. Panahon na po para tayo ay gumawa, kumilos. Hindi ko sinasabing mag-aklas tayo ng tuluyan. Bumuka po tayo ng ating mga bunganga, ibuka po natin. Isipin po natin na tayo ay niluloko, ginagago. Ayan sabi niya pa, patataasan daw nila yung pagpapautang nila sa mga members ng SSS. Tataasan. From 4,000 magiging 5,000. Hindi, yan na. 5,000. Yung 5,000 na yan, sarili mo yung pera, pinatago mo lang sa kanila. Ngayon, babayaran mo, ibabalik mo yung pera na yan with matching tubo pa. Sino ang kumita? Ikaw ba na manggagawa na ng utang na nangangailangan? Pera mo yan eh. Kaya, kababayan, mahal kong kababayan, mahal kong Pilipino, tama na po ang pagpapaloko. Enough is enough. Yun lang po. Happy New Year.